Malabo na mangyari po. Bumalik yung dating sigla ng ating Pangulo, parang yung panahon pa lang ng kampanya noong 2022. Di ba nakita ninyo? Doon sa Maynila, kasama si Isko Moreno, Mayor Isko, Malabon City. Yan o. Nabutas yung lugar ni Toby Chanco. Di man lang ito naisip ni Toby Chanco na DDS na ngayon, bumaliktad na. O, pati Manila City Jail. Dumating na sa Manila City Jail. Annually po, the Baptisi moves 165,000 metric tons of agricultural produce and it is valued at about 64 billion pesos o kaya 17 million pesos daily. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nakita ninyo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hektik yung kanyang schedule ngayon. Talagang bumalik na po sa dating lakas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lalong pumait yung pakiramdam ng mga DDS at saka si Sara Duterte. Kasi yung mga masasama nilang iniisip sa ating Pangulo na sana mamatay na para makaupo na si Sara. Malabo na mangyari po. Bumalik yung dating sigla ng ating Pangulo, parang yung panahon pa lang ng kampanya noong 2022. Di ba nakita ninyo? Doon sa Maynila, kasama si Isko Moreno, Mayor Isko, nag-distribute ng ayuda sa mga taga Maynila yung ating Pangulo, sako-sakong bigas at iba pa. Sabi ng ating Pangulo, sino may sakit, sabay buhat ng isang sakong bigas. Napahiya mga kababayan, yung mga walang hiyang DDS. Paano naman niya, Mr. Maravillas, mapapahiya yung mga walang hiya? Oo nga pala, no? Hindi na mapapahiya yung mga walang hiya kasi walang hiya nga eh. Ang ibig kong sabihin mga kababayan, basag yung mga kasinungalingan na mga sinungaling na malala na yung colon cancer ng ating Pangulo. Stage 4 daw, sabi ng isang vlogger na Ilongga. Ayon, may kaso siya ngayon, patong-patong na cyber. Iniimbestiga ng NBI. Ito yung ating Pangulo, mga kababayan. Buhat-buhat yung isang sakong bigas. Tuwang-tuwa si Yorme. Tapos yung mga tao doon. Di ba, mga kababayan? Ito yung ating Pangulo. Sinong may sakitan niya? Di ba? Una doon sa Palasyo Malacanang, tumakbo si PBBM. Nag-jumping jack. Pinabol yung mga reporters. Ayan na, mga kababayan. Di ba, mga kababayan, ang kulit ng ating Pangulo. Napahiya yung mga walang iyang DDS influencers, mga kababayan. Tapos, dumiretso yung ating Pangulo. Sunod-sunod na araw, walang pahinga, pumuntang Benguet, mga kababayan, para inspeksyonin yung Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Yan po yung ating Pangulo. Di ba? In-inspection niya yung market kasama si DA Secretary Chu Laurel. Ganyan ka-active yung ating Pangulo. Di ba? Kaya tuwang-tuwa yung mga tao para sigurado na mababa yung presyo ng mga pagkain po. Tapos nag-distribute siya ng mga farm equipment. Di ba? Yan, mga gulay na yan dadalhin sa Maynila. At iba pang parte ng Luzon and Visayas, Mindanao. Di ba, mga kababayan? Kaya pahiya yung mga walang hiya. Sabi dito sa pinalabas na information ng Presidential Communications Office,
mas pinalakas ang produksyon at direktang suporta para sa ating mga magsasaka. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad at inobserbahan ang daloy ng post-harvest at trading activities ng mga gulay mula sa mga magsasaka patungo sa merkado. Ganon yung ating Pangulo. Hindi tulad ni Sara Duterte, puro kampanya na yung inatupag. Nasa krisis yung ating bansa. Ang inaatupag yung ganyang politika. Pati yung mga Duterte senators, puro politika. Yung ating presidente po, ang ating Pangulo, puro serbisyo sa ating mga mamamayan. So sabi dito, kasabay nito, nagatid ang Pangulo ng mahigit 8.54 milyong halaga ng farm inputs at equipment, kabilang na ang 20 pump engine set, 10 walking type tractor at 15 grass cutter kasama ang libo-libong kilo ng fertilizers at 7.25 milyong tulong pinansyal para sa mga kooperatiba upang mapataas ang produksyon at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka para hindi magutom yung ating mga mamamayan sa gitna ng krisis. Kita ninyo, balance yung Pangulo, lahat ng sektor na apektado ng krisis, inaasikaso niya. Hindi lang yung sa transport sector. Ganon po ang leader na may utak, yung nag-iisip ng tama at may utak na maayos. Hindi nasa gitna tayo ng krisis, politika, kampanya, raids. Ito na, yung mga product, mga kababayan, mula sa Benguet. Yung tunitinadang gulay, binili mismo ng gobyerno para i-distribute sa mga market dito sa Metro Manila. Ayan, binili mismo ng gobyerno para hindi malugi yung mga magsasaka. Dumating na sa Pasay City. Wala sa mga magsasaka sa Benguet, binili ng ating gobyerno, tapos diniliver sa Pasay City. Yan, nirinta ng gobyerno, mga bus, kinargahan, bus and trucks. Di ba? At sa Quezon City, dumating na din sa Quezon City. Yan Caloocan City. Binili mismo ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong, pumunta doon, namakyaw po ng gulay. Direktang binili sa mga magsasaka. Malabon City. Yan Nabutas yung lugar ni Toby Chanco. Di man lang ito naisip ni Toby Chanco na DDS na ngayon, bumaliktad na. Pati Manila City Jail. Dumating na sa Manila City Jail. Yan ang bagong Pilipinas. Wala sa magsasaka sa Benguet, dinala na rin po sa Bureau of Correction. Office of the President. Yan ang nag-iisip na leader. Ito, mula sa magsasaka sa Benguet, Santo, dumating na sa DSWD NCR at DSWD walang gutom kitchen. Kasi di ba, bumibili lang naman yung gobyerno. Direkta nang bilhin sa magsasaka sa tamang presyo para hindi sila malugi. Pati sa lugar ni Isko, Manila City. Yan. Direktang binili ng ating gobyerno. Ganon ang ating presidente na tinatawag mga kababayan ng mga DDS na bangag. Yung sinasabi nilang leader na bangag, yan, matino ko mag-isip. Ganon mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa yung mga magsasaka kay PBBM. Tingnan naman ninyo. Lalo ditong iiyak si Sara at mga DDS. Tuwang-tuwa kay PBBM yung mga magsasaka. Pati yung pagkarga. Sino-supervise ng ating Pangulo. Office of the President. Yan na baso. Sino-supervise mismo ng ating Pangulo. Ganyan ka, hands-on. Iyakan kayo ngayon, yun, kaluluwa na lang ng ating Pangulo yung pumuntang Benguet. Pahiya po yung mga walang iyang DDS vloggers. Ito yung pag-inspeksyon ng ating Pangulo. Ma'am, nabanggit niyo po ang high-value programs. Ano po ba itong programa na ito? So, ang ating pong High Value Crops Development Program ay isa sa mga regular programs ng Department of Agriculture under the Fields Operations Division.
Ayan, nakikita po natin, napapasok na ang ating presidente sa BAMTC. So, sa mga ngayon pa lamang po tumututok, tayo po ay live ulit mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center dito sa Latringan at Benguet. So, Ma'am Janice, Di ba? ano po ba? Yes, so ang ating Yan, mga produkto po mula dito sa BAMTC at iba pang mga trading centers in La Trinidad ay nakakarating po siya nationwide. So primarily, ito po ay dinadala ng ating mga traders sa karatig na mga rehiyon, regions 1, 2, and 3, Metro Manila of course. Meron din po tayong mga tawid dagat trackers na siyang nagdadala sa banda ng Visayas at Mindanao. Nationwide siya. Hindi po sa lahat alam kano po Para ba masiguro kalaki pong yung mura tinutulong yung presyo ng ano. sa ating mga lokal na Hindi din magsasaka, malugi ma'am? yung mga Nagpapadali farmers. po ito yung pagbebenta nila o pagpapalawak ng kanilang merkado. Yes po, actually ma'am, kasi ito ay centralized na nabagsakan ng mga gulay. At least kung idadala na lang dito ng ating mga farmers ang kanilang mga gulay, dito na din po ang trading, dito na po lahat. Di ba, napakaganda mangyayari yung ng mga programa ng ating marketing gobyerno. activities. So, hindi na po Para sila hindi individual malugi yung na mga maghahanap farmer. ng kanilang sariling buyer, ipupunta na lang po nila dito at meron na po silang mga buyers. At meron na rin po tayong mga market facilitators na mag-a-assist sa kanila. So actually po sa datos ng ating BAMTC, annually po, the BAMTC moves 165,000 metric tons of agricultural produce and it is valued at about 64 billion pesos o kaya 17 million pesos daily. Ito po yung ating Pangulo. Sa pagdadala po nito sa mga ani ng ating mga kordillera sa merkado. Yes po. Actually, malaki talaga ang nagagawa ng ating logistics support. Dahil kung wala tayong logistics support, medyo mahihirapan tayo na ma-link yung marketing ng products ng mga farmers doon sa ating Dati mga nabubulok consumers. yung mga kamatis, Usually, yung mga nasa gulay, nabubulok po urban siya. areas, nasa mga big Nalulugi areas, yung mga nasa farmers. Yun ang Luzon, sinolusyonan at sa Visayas at ng ating Pangulo. So, through the logistics support, yung mga trackers natin, and even po yung pinuprovide Kasi yung ng cost Department of Agriculture, mas napapabilis ng hauling. natin, nababawasan din natin yung gastusin. Ito yung ating Pangulo. We are here now at the trading center at pinuntahan din natin ang palengke because ngayon ang nangyari very gulat kami yung mga report na mas dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ang paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa mga para sa mga truck na bumababa. Yung 10-wheeler yata at 3,000 ang binabayad. Solution-oriented yung ating Pangulo. Ngayon, hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggang matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa tupad program ng DOLE. Di ba? Ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak na food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magka-problema dun sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa kaya na mabuti at napausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nila kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaralan, patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng giyera sa Middle East. Maraming salamat. Just like na pag-ubigan. Ayan ang ating Pangulo. Habang yung
kabilang kampo, yung mga Duterte, puro panira, puro kampanya, puro pagbabanta. Lalo na si Basti Duterte. Ganon ang ating Pangulo. Hindi siya distracted sa politika nila. Trabaho lang siya para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino. Yung binili po ni PBBM doon sa Benguet, 20 tons ng gulay. Pinamigay po ng libre. Yan gulay para sa lahat, serbisyong may malasakit at walang sinasayang. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ipinakita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na aksyon sa pagbili at pamamahagi ng gulay. 20 tons ng gulay po. So, pinadala sa iba't ibang komunidad, Caloocan, Quezon City, Nabutas, Pasay, Malabon, Manila, DSWD, Walang Gutom Kitchen, Bilibid at City Jail, saka sa mga orphanages. Direkta na, mga kababayan, na nag-purchase yung ating gobyerno at pinangunahan mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pamimili sa mga farmers. O di ba? Kasi yung kung pribado pa yung bibili, siyempre papatong pa sila. So nakatipid yung ating gobyerno at yung pagkalugi ng mga farmers ay nasolusyonan ng ating pamahalaan. Kaya mahal na mahal ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mga matitinong Pilipino. O di ba? Nang hindi mga bangag. Mga matitinong Pilipino yung nagmamahal sa ating Pangulo. Yung hindi mga bangag. Yung totoong mga bangag, yung may mga tattoo. Di ba? Yung mga totoong adik mga kababayan, mahilig sa tattoo. Yung mga totoong adik, yung mga labas-masok sa City Jail, ganon di ba ang itsura? Kawan niya, Mr. Maravillas, Alaskador ka. Iyon man talaga po ang totoo. Yung mga taong ugaling pugante. Walang ganon ang ating Pangulo, walang ganong ugali ang pamilya Marcos other than si Amy. Nawaan ng masamang ugali si Amy Marcos. Ayan man lang po yung short video natin na nagpahiya dito sa mga walang yang DDS influencers na pinapakalat na yung ating Pangulo malapit ng mamatay. Lalong lumakas yung ating Pangulo, mga kababayan. Talagang pag maganda yung ugali, binibless ni Lord. Tama pa? Ganon lang yan. So ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless po. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.